Kamusta mga kaligtas? Sa video na ito ating tatalakayin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa politika at gobyerno. Umpisahan na natin. Kung may isang paksa na tiyak na magiging dahilan ng isang dagliang debate, kung hindi man isang formal na debate maging sa mga Kristiyano, ito ay ang diskusyon tungkol sa politika. Bilang mga tagasunod ni Kristo, ano ang dapat nating maging saloobin sa pakikilahok sa politika? Laging sinasabi na hindi maaaring paghaluin ang politika at relihiyon. Ngunit totoo ba talaga ito? Maaari ba tayong magkaroon ng pananaw na pampolitika na labas sa mga konsiderasyon ng ating pananampalatayang Kristiyano? Ang sagot ay hindi ito maaari para sa atin. Binigyan tayo ng Biblia ng dalawang katotohanan tungkol sa dapat nating maging pananaw sa politika at gobyerno. Ang unang katotohanan ay ang kalooban ng Diyos ang nangingibabaw at siya ang may kapamahalaan sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang kalooban ng Diyos ang nasusunod sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao, Mateo Kapitulo 6 versikulo 33. Hindi nagbabago ang mga plano at layunin ng Diyos at hindi natatanggihan ang kanyang kalooban. Gaganapin niya kung ano ang kanyang plano at walang pamahalaan ng tao ang makapipigil sa kanyang kalooban, Daniel Kapitulo 4 versikulo 34 hanggang 35. Sa katotohanan, ang Diyos ang nagtitindig at nagbabagsak sa mga hari, Daniel Kapitulo 2 versikulo 21, dahil siya ang nagpupuno sa kaharian ng mga tao, at ibinibigay niya ito sa kanino mang kanyang ibigin, at itinataas niya sa kanya ang pinakamababa sa mga tao, Daniel Kapitulo 4 versikulo 17. Ang isang malinaw na pangunawa sa katotohanan ito ang tutulong sa atin upang makita na ang politika ay isa lamang paraan ng Diyos upang ganapin ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kahit na inaabuso ng mga tao ang kanilang kapangyarihan sa politika, at masama ang kanilang ginagawa iyon ng Diyos para sa ating ikabubuti, na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa, Roma Kapitulo 8 versikulo 28. Ikalawa, dapat nating tanggapin ang katotohanan na hindi tayo maililigtas ng gobyerno. Tanging ang Diyos lamang ang makagagawa noon. Hindi natin mababasa sa bagong tipan o nakita man ang Panginoong Hesus at mga apostol na naggugol ng kanilang lakas at panahon sa pagtuturo sa mananampalataya kung paano babaguhin ang pag-anong mundo mula sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, imoralidad at paano natin babaguhin ang masasamang gawain ng gobyerno. Hindi kailanman tinuruan ng mga apostol ang mga mananampalataya na sumuwi sa mga hindi makatarungang batas ng Imperyong Romano o lumaban sa kanilang brutal na pamamahala. Sa halip, inutusan ng mga apostol ang mga mananampalataya noong unang siglo, gayon din ang mga mananampalataya sa ngayon na ipangaral ang ebanghelyo at mabuhay sa paraan na nagpapatunay sa kapangyarihan ng ebanghelyo na magbago ng buhay ng tao. Walang duda na ang ating responsibilidad sa gobyerno ay sumunod sa mga batas at maging mabubuting mamamayan, Roma Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 2. Itinatag ng Diyos ang mga kapangyarihan, at ginawa niya ito upang mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo, unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 13 hanggang 15. Sinabi sa atin ni Pablo sa Roma Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 8 na responsibilidad ng gobyerno na mamuno sa atin para sa ating ikabubuti upang mangolekta ng buwis at pangalagaan ang kapayapaan. Kung mayroon tayong boses at may kakayahang maghalal ng ating mga pinuno, dapat nating gamitin ang ating karapatan sa pamamagitan ng pagboto sa mga kandidato na kagaya natin ang pananaw. Ang isa sa pinakamalaking pandarayan ni Satanas ay ang ilagak natin ang ating pag-asa sa moralidad sa ating kultura at sa mga makadiyos na politiko at opisyal ng gobyerno. Ang pag-asa ng isang bansa ay hindi matatagpuan sa kaninumang pinuno ng gobyerno. Nagkakamali ang iglesia sa pag-iisip na trabaho ng mga politiko na ipagtanggol, palaganapan at bantayan ang mga katotohanan ng Biblia at pagpapahalagang Kristiyano. Ang natatanging layunin na ibinigay ng Diyos sa iglesia ay hindi makakamit sa pamamagitan ng aktibismo at pakikilahok sa politika. Hindi makikita kahit saan sa kasulatan na binigyan tayo ng kautusan na gamitin ang ating lakas, panahon o salapi sa mga bagay na may kinalaman sa politika. Ang ating misyon ay nakasalalay hindi sa pagbabago ng bansa sa pamamagitan ng reforma sa politika kundi sa pagbabago ng puso ng tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung iniisip ng isang mananampalataya na ang paglago ng Kristyanismo at ng impluwensya ni Kristo ay maaaring iasa sa mga batas ng gobyerno,
dinudumihan nito ang misyon ng Iglesia. Ang mandato sa mga Kristiyano ay ang ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo at mang-aral laban sa mga kasalanan sa ating panahon. Tanging sa pamamagitan ng pagbabago ni Kristo sa puso ng individual sa ating panahon lamang ang makakapagbago ng kultura ng tao. Ang mga mananampalataya na nabuhay sa kasaysayan ay lumago kahit na sa ilalim ng mga pag-anong gobyerno na lumalaban at naghihigpit sa Kristyanismo. Ito ay totoong-totoo sa mga mananampalataya noong unang siglo na sa kabila ng pamumuhay sa ilalim ng walang habag na rehimen at pag-uusig ng kultura ay napangalagaan ang kanilang pananampalataya. Naunawaan nila na hindi ang gobyerno ang dapat na maging ilaw at asin sa mundo. Sinunod nila ang turo ni Pablo na sumunod sila sa mga pinuno, at parangalan, igalang at ipanalangin sila, Roma Kapitulo 13 versikulo 1 hanggang 8. Higit na mahalaga, naunawaan nila na bilang mga mananampalataya, ang kanilang pag-asa ay nasa Diyos na siyang tunay na makapag-iingat sa kanila. Totoo pa rin ito para sa atin ngayon. Kung susundin natin ang katuroan ng kasulatan, tayo ay magiging ilaw ng sanlibutan gaya ng layunin ng Diyos para sa atin, Mateo Kapitulo 5 versikulo 16. Hindi ang mga politiko ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa Panginoong Hesukristo. Alam ng Diyos na mangangailangan ng mundo ng kaligtasan bago pa natatag ang mga pamahalaan. Ipinakita niya sa mundo na ang katubusan ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao, ng katatagan ng ekonomiya, ng kapangyarihang militar o ng politika. Ang kapayapaan ng isipan, kakuntentuhan, pag-asa at kagalakan at ang kaligtasan ng sangkatauhan ay makakamtan sa pamamagitan lamang ng kanyang ibinibigay na pananampalataya, pag-ibig at biyaya sa sangkatauhan. Mga kaligtas, sana mayroon kayong natutunan sa video na ito. Maging aral ito sa bawat isa. Mag-ingat tayo sa mga maling katuruan. Tandaan ligtas ang na kay Jesus, at ligtas ang may alam sa katotohanan. Salamat sa suporta, God bless po sa inyong lahat. Patuloy pa natin palakihin ang ating pamilya, at paramihin pa ang mga mananampalataya kay Hesukristo. Please continue to like, follow and subscribe sa ating YouTube channel, Facebook page at TikTok account. God bless and keep safe mga kaligtas.